Yan, live mo. Tinay po yung iko. Tabi. Ay, bayad na aso. Pumunta ka dito. Okay, so purihin ng Panginoon sa bagang ito at bago natin simulan ang ating pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos, ay saglit muna natin ialay sa Panginoon ang ating mga sarili. Tayo manalangin. Dakilang Diyos makapangyarihan sa paglaw, ngayon salita at ang kapangyarihan sa banal Espiritu na pinagkatiwaan namin ito. Sa pangalan niyo po ang Yesu Kristo, ito pa ang dalangin. Amen and amen. Okay, so ituloy natin ang ating pag-aaral sa gagamitin ng Antichrist, gagamitin ng Diyos ni Kristo. Amen. Si Antichrist upang ang sanlibutan ito ay parusahan sa magitan ng matinding kapighatian. Kaya ang tawag ng Bible ay Great Tribulation. Sa doon sa ating didiskasin sa umagang ito ay about the nation o about Israelites. Ano bang meron sa bansang Israel? Tingnan natin at saka yung tanong na paano natin natitiyak na meron niyang darating na 7 taong kapighatian? Ito ba ay biblical base? Ito ba ay nakasulat talaga sa Bible na 7 years? And what will be ano yung outcomes? Ano po yung mga mangyayari sa panahon ng tinatawag na dakilang kapighatian? Now, in the book of Daniel, sa if you have your Bible with you, at gaya po ng pagkasabi, sa panahon ni Daniel, ito ay naihayag na ng Diyos sa kanya. At maaring ang panahong ito, magmula kay Daniel hanggang sa ating panahon ngayon, it might be approximately 3,000 years ago. So, ito ay 3,000 taon na halos ang nakaraan. At hindi pa rin nangyayari. Still future, mangyayari pa lamang. So, sa Daniel chapter 9, magmula po rito sa verse 24 hanggang
27, nais ko pong basahin ng tuloy-tuloy. Sabi rito, 70 weeks are determined upon thy people. Sino may sabi nito? Si Gabriel. Sino si Gabriel? Si Archangel Gabriel ay isa sa chief angels ng hukbo ng kalangitan ng Diyos at siya ay nakatalaga para sa mensahe, para ipadala sa magitan ni Gabriel ang mensahe ng Diyos at upang kausapin si Daniel sa panahong yun. Now, sabi ni Gabriel, sabi, 70 weeks are determined upon thy people. So, people, bansang Israel, tinutukoy kay Daniel. And upon thy holy city. So, meron mga layunin. Ilan ang nakalagay dito? Halos 6 o 7. Sabi rito ay sa bayan mo upang tapusin ang kanilang ginagawang kasalanan and to make reconciliation for iniquity. Okay. So, bayang Israel. Sabi rito, know therefore and understand that from going forth of the commandments to restore and to rebuild Jerusalem. Kailan ba nangyayari ito? Alamin mo ito. Sabi rito. At unawain mo ito. Magmula sa paglabas ng kautosan upang i-rebuild ang Jerusalem. Sabi rito. At ang siyudad na to. Kailan nangyari ito? During the time of Ahasuerus. So ganun po siya katagal na nagdaan ng panahon to. Well, ayon po sa bagay na to, ito magmula doon sa commandments ng Lord na i-restore ang Jerusalem, ang city na to, magmula talaga eh. So ang 434 years, bakit 434 years? Sapagkat every week equivalent to 1 week or a years. Ang isang linggo sa 70 weeks Daniel ay equivalent po yan ng 7 taon. So, 69 weeks, ito po ay tumatagal ito in Jerusalem unto the Messiah, the Prince. Messiah the Prince. Ibig sabihin, si Kristo tinutukoy rito. Siya po yung Messiah, siya po yung prinsipe ng mga prinsipe. 7 weeks and 3 escort and 2 weeks. Ibig sabihin, 69 weeks. And the street shall be built again in the wall, even the troublous times. So, ito yung tinutukoy rito na panahon ng kapighatian at ibig sabihin bagay na masalimuot sa buhay, but not for himself. And for the people of the prince shall come to destroy the holy city. So, destroy the city. Kaya tinutukoy rito sa panahon ni Titus the Great, nung pagkatapos ng Panginoon ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang wasakin ang Jerusalem. Sabi rito. Kaya sabi rito, and the people of the prince shall come to destroy the city. Sino itong prince na to upang wasakin ang syudad? Si Titus the Great sa panahon ng 70 AD. Okay. So, and the sanctuary and the end of shall be with a flood, and unto the end of the war, dissolution are determined. So, nagkaroon ng mga, ibig sabihin sasarahan ng Panginoon ang pangitain. Ibig sabihin, sa panahon ni Daniel, ang ipinakita lang ng Diyos kay Daniel na inihayag ni Gabriel na chief angels. Ibinigay ng Diyos kay Gabriel ang mensahe upang sabihin kay Daniel ang mangyayari sa kanyang bayan. Kaya yung 69 weeks ay hanggang sa panahon ni Titus the Great. Pagmula roon sa Medo-Persian Empire, Grecian Empire, and Roman Empire. So, hanggang sa panahon din naman natin ngayon saklaw pa rin tayo ng kapangyarihan ng Roman Empire. Kaya lamang, not in political power, but in religious or spiritual power. So, yan yung nangyayari sa buong mundo. Now, yung 69 weeks, natapos na yun. How about 1 week? Yan. Verse 27. Sabi ni Daniel chapter 9, verse 27. I confirm the covenant with many in 1 week. Yung 1 week na yun, saklaw pa yan ng grace period. Pagmula sa ating Panginoon Kristo, sa pagsilang niya hanggang sa kanyang
pagkabuhay na maguli, hanggang sa panahon natin, ngayon sa kasalukuyan, saklaw ito ng tinatawag na grace period. At ang grace period na to ay tumatagal ng lagpas ng 2,000 taon. And in fact, we are now 2024. So, hindi pa nangyayari itong Great Tribulation period. Ito yung 1 week na tinutukoy rito sa Daniel chapter 9 verse 27. Ang 1 week na to, sabi ko kanina, ay equivalent ang bawat week na to unto a years. So, ang 1 week may 7 araw, kada isang araw ay taon ang katumbas nito. So, yung 1 week, ibig sabihin, 7 taon din yun. Sapagkat 7 days in a week. So, itong verse 27, sabi rito, He shall confirm the covenant with many for 1 week. Paano nangyari na to ay 1 week? Di ba? Hindi na ipinakita ng Diyos kay Daniel at nasabi sa kanya na sarha na yung pangitain. Kaya magmula ng ang pasukusin namatay hanggang sa sakupin ni Titus the Great during 70 AD, hanggang dun lang yung pananaw ng pangitain ni Daniel sa mensahe na binigay sa kanya ni Gabriel. Hanggang doon sa kay Titus the Great during that 70 AD. Pero magmula noon hanggang ngayon, nakasara sa kay Daniel ang pangitain yun. Ang pangitain binigay sa kanya ng Diyos ay lumagpas. Yung 1 linggo ay darating pa lang. So, ibig sabihin, magmula ng si Titus the Great ay lumutang sa mundo. At sabagat siya ay sa imperyo ng Roman Empire upang digmain ang buong mundo at ang Israel ay kinubkob niya at sinira ang Jerusalem ayon dito sa verse 26. Siya yung prince niya na kanyang winasak ang syudad ng Jerusalem at saka yung templo. Now, at muli itinayo ito ng Israel. Kaya yung rebuilding of the Temple of Solomon, hindi na siya yung original sapagkat yung original ay winasak ni Titus the Great. So, lumagpas ang pangitain ni Daniel, magmula doon hanggang sa panahon natin ngayon, ay hindi ipinakita ng Diyos kay Daniel. Ito ngayon, yung panahon ng 2024 years. Now, ang tanong, gaano pa ba katagal bago matupad itong 1 week na to? Ibig sabihin, hindi na po magtatagal sapagkat yung mga signs na ipinakita ng Panginoon, ayon sa kanyang hula, na sinabi niya yung mga direct signs ay nangyayari na. Sabi ko nga ng mga nagdaang ating pag-aaral, isa lang yung signs na hindi nangyayari, na yung last trump of God. At pag yan ay nangyari, ibig sabihin, yan na ang simula ng 1 week. Ang ibig sabihin ng 1 week ay 7 years Great Tribulation period. Kaya sabi rito, sa verse 27, tuloy natin, And he shall confirm the covenant with many, si Antichrist siya, for 1 week, ibig sabihin ng 7 years. And in the midst of the week, ibig sabihin, sa gitna ng taong yan, ng linggong yan, that means, in the midst of the week, 3.5 years. Kaya nga, 7 years, Great Tribulation period, ay divided into 2 parts. Yung first part ay leisure period na hindi masyadong mabigat ang mga problema at tribulation ng tao sa mundo na maranasan. Sapagkat yun ay leisure at tribulation period. While yung next 3.5 years, heavy year, yun yung matindi, yung last part. Kaya sabi nito, in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. Pangyayarihin ang Antichrist sa gitna ng 7 taon. Sa gitna niyan ay kanyang ipapatigil ang lahat ng mga religious gatherings. Kaya nga yan tinatawag na one world religion, one world policy, and one world economy or system of government will come to pass and it will be happen during 7 years Great Tribulation period. And yet, yan ay mangyayari sa gitna mismo ng 7 taong kapigatian. Ayon dito, sabi ito, in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and the oblation to cease, and for the overspreading of abomination, we shall come to desolate, even until consummation
and that determined shall be poured upon the desolate. So, ito yung nakalagay po sa banal na sulatan. Kaya natin po na sasabi na mayroong itong taong kapigatan di dahil dito, sapagkat nakadetermine na, ibig sabihin nito ay nakatalaga na. So malinaw dito sa verse 24 na basa natin, nasabi rito, 70 weeks are determined upon thy people. So, nililinaw ito natin ngayon na ayon sa mensahe ni Gabriel na binigay kay Daniel, sa kanyang bayan nakadetermine. Ibig sabihin, ang kapigatian na maranasan ng buong mundo ay damay na lamang ang mga Gentile world. Pero ang Great Tribulation period ay talagang nakadetermine para sa bayang Israel. Malinaw ito. Kaya hindi natin pwedeng baguhin ito at sasabihin ng marami, maging ng mga Kristiyano, mangyayari pa ba yan? Eh, nakadetermine na nga eh. Ibig sabihin nakatalaga na talaga. Ngayon, kung hindi kayo maniwala na ito totoo, ang tanong, bakit nangyari yung mga unang mga imperyo gaya ng Medo-Persian Empire? Totoo yan. Naka-record yan sa world history. Grecian Empire, sa magitan ni Alexander the Great, hindi natin pwedeng ikaila yan. Totoo yan. At maging ang Roman Empire, ay kahit sa mga pelikula, talagang makikita natin kung anong kapangyarihan ng Roman Empire. So, totoo yun. Yan yung mga nagdaang history. So, itong ating kasalukuyang panahon yan is just the continuation of the history. Kung ano yung nangyari nung mga nakaraan. At yung darating na bukas at sa mga panahon pang darating ay karugtong ng ating kasaysayan ngayon. Paano mo sasabihin hindi mangyayari yan? Ay nangyari na nga yung mga nagdaang panahon na tinutukoy ng Bible. Di ba? Kaya yung 7 years Great Tribulation period, kaya natin nasabing 7 taon nang dahil dito sa sinabi ni Gabriel na mensahe ng Diyos ay binigay ng Diyos kay Daniel sa magitan ni Gabriel. Nakadetermine sa kanyang bayan. Ngunit, yung 1 week na yan ay hindi pa nangyari. Mangyayari pa lamang. Ulitin ko ang tanong ng marami. Marang ang tanong ay kailan po magsisimula ang 7 years Great Tribulation period? Isa lang ang tinitiyak ko sa inyo. Pag nangyari na ang last trump of God. In the twinkling of an eye, dadagitin ng Pasokristo ang Iglesia. Iyan na ang simula ng 7 taong kapigatian. As recorded in Daniel chapter 9, verse 27, na ang tinutukoy referring to 7 years Great Tribulation period, yung 1 week na yan. Yung 69 weeks sa history ng Israel, nangyari na. Magmula doon sa Medo-Persian Empire hanggang sa ating Pasokristo at kay Titus the Great. Tapos na yun. Yung 69 weeks. Subalit yung 1 week na natitira ay hindi pa. Mangyayari pa lamang. Tandaan natin na sinara ng Diyos ang pangitain ni Daniel sa panahon ng biyaya. Ang nakita lang niya ay ang simula lang ng panahon ng Christ period. Hanggang doon lang kay Titus the Great. Pero sa panahon ng Ephesian period or Ephesian Church, hanggang Laodicean Church period sa panahon natin, hindi pinakita ng Diyos yan kay Daniel. So, kaya ulitin ko ang tanong, kailan magsisimula ang 7 years Great Tribulation period? Kasabay nito ay pagdagit din ng Panginoon Kristo sa kanyang iglesia in the twinkling of an eye, isang kisap mata sa huling pagtunog ng pakakap ng Diyos. Mga kapatid, ganito po ang Bible kung magbibigay po sa atin ng paalaala. Sa panahon na nagbubulay-bulay tayo at matagal ko rin pong iniisip, paano nasabing 7 years? Naalala ko nga palang 70 weeks din yan. Doon ko nalinawan na totoo ang 7 taong kapigatian ay mangyayari. Kasi yung 69 weeks ay totoo, nangyari na. Okay? So, kaya yung 1 week na titira, huwag mong sabihin hindi totoo. Mangyayari at totoo sapagkat ito ay nakatalaga na. Sabi ng Diyos kay Daniel, nakatalaga na sa bayang Israel. Kaya nasabi ko na ang pagdating ng Pasokristo ay may kinalaman sa bayang Israel. May kinalaman kay Antichrist at lalong higit sa Iglesia. At meron din kinalaman sa judgment for the living nation. Now, sa sunod na linggo ay ating simulan ang dakilang kapigatian. Bago mangyari yon, maaaring ating munang tingnan ang aklat ng pahayag at tingnan natin kung ano ang simula, papaano
matitiyak natin na magsisimula ang dakilang kapigatian. Gaano ba ito kalinaw? Ito ba ay literal o ito ba ay figurative speaking lamang? So, ramdam natin sa banal na kasulatan kung ang banal na kasulatan ay nagsasabi ng literal. At alam din natin kung ito ay mga figurative or parables. Ang dakilang kapigatian ay hindi parabola. Hindi rin ito isang figurative speaking language. Ito po ay isang literal na mga pangyayari. Okay, salamat sa Panginoon sa magang ito at nawa kapatid, isa lang ang akin pong paalala sa bawat isa na nakikinig. Nawa sa pagdating ng Pasok Kristo, ready po tayo. Dahil pag hindi tayo nakahanda, dalawa lang po ang pwedeng mangyari. Either tayo po ay makasama sa rapture o ikaw mismo na nakikinig sa araw na to ay pag naiwan ka, sure bet, 100%, papasok ka sa 7 taong kapigatian. So, yan lamang po. At nawa po ang Panginoon na ang magpala sa atin ng kanyang salita ay maging batayan ng ating buhay spiritual. Tayo po ay manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Aming Ama, salamat po sa inyo sa araw na to. Salamat din po sa mga kapatid na nakikinig sa magitan po ng live streaming na to. Kung nasa man po sila sa araw na to, ang Banal Espiritu po ang mangusap sa kanilang puso. At alam namin sa tanyo po ay sure word. Sapagkat tiyak na sinabi nyo sa inyong mga salita, ang langit at ang lupa ay lilipas. Datapwat ang iyong mga salita. At siyang kundit nito, kailanman ay hindi magkakabula. Mangyayari ang lahat ng bagay na sinabi niyo po sa inyong mga salita. Kahit huwag isipin ni naman na nakikinig na itong aming pinag-aralan ito ay isang history lamang. Sapagkat ito po ay mga bagay na paalala nyo na maranasan ng buong sanlibutan. Kung ano po yung dakilang kapigatian doon sa mga hindi mapasama sa unang resurrection, the first resurrection. Dahil sabi niyo po, mapalad ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Purihin ka o Diyos sa araw ito. I-bless niyo po kami sa araw na ito. Sa iyo lamang po ang lahat ng kapasunta karangalan sa araw na ito. Ito po ang dalangin sa tanging pangalan niyo po, ang Yesu Kristo. Amen and amen. Amen. God bless po sa bawat isa. Pagpalit po tayong Panginoon. Salamat po kayo.